Magandang umaga, magandang hapon, o magandang gabi, anumang oras na kayo ng aking video. Naway nasa mabuti kayong kalagayan palagi sa awa at tulong ng ating Diyos at ng ating Panginoong Kristo at ng banal na Espiritu. Bago ko po basahin ang pagbasa na bilang 10 ng banal na kasulatan, ay hayaan nyo munang isad ko ang buod ng pagbasa bilang 9. Ang buod ng pagbasa bilang 9 ng banal na kasulatan ay isinulat nga ng Diyos ang 10 utos upang ito'y sundin ng mga Israelita. Ibinigay rin ng Diyos ang mga tuntunin na gagawin ng mga anak ni Israel sa pagsamba, pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos at ang pagpapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Ngayon ay ating simulan ang pagbasa bilang 9 ng banal na kasulatan. Ito ay magsisimula sa 35 Gs ng Exodus. Lumapit ang lahat ng may kakayahang magtrabaho sa inyo at tumulong sa paggawa ng lahat ng bagay na inuutos ng Panginoon na gawin ninyo. Ang toldang sambahan at ang mga talugbong nito, mga kawit, mga tablang balangkas, mga biga, mga haligi at mga pundasyon, ang kahon ng kasunduan at ang mga tukod ng pambuhat, takip ng kurtina, ang mesa at ang mga tukod ng pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito at ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Diyos. Ang lalagyan ng ilaw at ang mga kagamitan nito, ang mga ilaw at ang langis para sa ilawan, ang altar na pagsusunugan ng insenso, at ang mga tukod ng pambuhat nito, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kortina ng pintuan ng tolda, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang parilyang tanso, mga tukod na pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang tansong planggana at ang patungan nito, ang mga kortina sa palibot ng bakura ng tolda at ang mga haligi at pundasyon nito, ang kortina sa pintuan ng bakuran, ang mga tulos na at mga lubid ng tolda at ang mga kortina sa palibot nito at ang banal na mga damit ni Aaron na pari at mga anak niyang lalaki na isusuot nila kapag naglilingkod na sila sa banal na lugar. Pagkatapos umalis ang buong mamamayan ng Israel sa harapan ni Moises. Ang lahat ng gustong maghandog sa Panginoon ay nagdala ng mga materyales na gagamitin sa paggawa ng toldang tipanan at ang lahat ng kagamitan nito at mga materyales para sa mga damit ng mga pare. Ang lahat ng gustong maghandog, lalaki man o babae, ay nagdala ng mamahaling mga alahas, mga hikaw, mga kwintas, mga pulseras at iba't ibang klase ng gintong alahas. Dinala nila ang mga ginto nila bilang handog sa Panginoon. May mga naghahandog din ng lanang kulay, asul, ube at pula, pinong telang linen, tela na gawa sa balahibo ng kambing, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at magandang klase ng balat. Nagdala ang iba ng pilak o kaya naman ay tanso at mga kahoy na akasya bilang handog sa Panginoon. Nagdala naman ng mga lanang kulay, asul, ube at pula at pinong telang linen at mga babaeng may kakayahang gumawa ng tela
at ang mga babae na marunong gumawa ng tela mula sa balahibo ng kambing ay kusang loob na ginawa nito. Nagdala ang mga pinuno ng mga batong onyx at iba pang mamahaling bato para ilagay sa espesyal na damit ng punong pari at sa bulsa sa dibdib nito. Nagdala rin sila ng mga sangkap ng langis ng olibo para sa ilaw, para sa langis na pamahid at pabango sa insenso. Kaya ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, na gustong tumulong sa lahat ng gawain na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ay kusang loob na nagdala ng mga handog sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ng Panginoon si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lahi ni Huda. Pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos at binigyan ng kaalaman at kakayahan sa anumang gawain. Sa paggawa ng magagandang bagay na ginto, pilak at tanso, sa paghuhugis ng mamahaling bato, sa paglililok ng kahoy, at lahat ng klase na gawang kamay. Pinigyan din siya ng Diyos at si Oholiab na anak ni Ahisamak na mula sa lahi ni Dan, ng kakayahan magturo sa iba ng mga nalalaman nila. Binigyan sila ng Panginoon ng kakayahang gumawa ng lahat ng klase ng gawain, ang pagdidisenyo, ang paggawa ng tela, ang pagbaborda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Kanya nilang gawin ang kahit anong klase ng gawain at napakahuhusay nilang gumawa. Kabanata 36 ng Exodus. Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda ayon sa utos ng Panginoon. Kaya pinatawag ni Moises sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ng desididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita para sa pagpapatayo ng tolda. At patuloy pa rin ang kusang loob ng pagdadala ng mga tao ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing inuutos ng Panginoon na gawin. Kaya pinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. Huwag na kayong maghandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila dahil sobra-sobra na ang binigay nila para sa lahat ng gawain ng tolda. Ang lahat ng mahusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At pabordahan ito ng kerubin sa mahusay na mamboborda. Ang bawat tela ay may haba na 42 talampakan at may lapad na 6 na talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli-5. Gumawa sila ng parang singsing na telang asul at inihanay sa bawat gilid ng pinagduktong ng mga tela. Tigli-5 at ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng 50 kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing ng gilid ng pinagduktong ng mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa silang talukbong ang tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing
ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 45 talampakan ang bawat tela at may 6 na talampakan ang lapad. Pinagduktong-duktong nila ang 5 tela at ganon din ang ginawa nila sa natirang 6. Nilagyan nila ng 50 parang singsing ang bawat gilid ng pinagduktong ng mga tela at ikinabit nila ang 50 tansong kawit. Ang ibabaw ng talubong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at 2 talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para may duktong ito sa isa pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay sinuksok nila sa 50 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay ginamitan din ng 20 tabla at sinuksok din sa 50 pundasyong pilak, 2 pundasyong bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng 6 na tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos mula sa ilalim hanggang sa itaas sa pamamagitan ng isang argolya. Ganito rin ang ginawa nila sa 2 tabla sa mga sulok. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 na pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Gumawa rin sila ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kurtina na mula sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At maayos na nabobordahan ng larawan ng kerubin. Gumawa rin sila ng 4 na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto at ikinabit nila roon ang kurtina. Ang 4 na haligi ay nakasuksok sa 4 na pundasyong pilak. Gumawa sila ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahang gamit ang lanang kulay asul, ube at pula, at napakaganda ng pagkakaborda nito. Gumawa rin sila ng 5 haligi na may mga kawit at ikinabit nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto pati na ang mga ulo at baras nito at nakasuksok ito sa 5 pundasyong tanso. Exodus, Kabanata 37. Ang ginawa ni Bezalel ang kahon ng kasunduan. Kahoy ng akasya ang ginamit nila. May 45 pulgada ang haba ng kahon, 27 pulgada ang lapad at taas nito. Ginawaan din nila ito ng 4 na argolyang ginto at ikinabit sa 4 na paa nito. Gumawa sila ng tukod
na akasya na binalutan ng ginto. Ikinabit nila ang mga argolya sa bawat gilid ng kahon para mabuhat ang kahon sa pamamagitan ng mga tukod. Ginawaan din nila ang kahon ng takip na purong ginto. May 45 pulgada ang haba at 27 pulgada ang lapad. Gumawa rin sila ng 2 gintong kerubin at inilagay sa bawat dulo ng takip ng kahon. Nakalukob ang mga pakpak ng mga kerubin sa ibabaw ng takip para maliliman nila ito. Magkaharap ang 2 kerubin at nakatingin sa takip. Gumawa rin sila ng mesang akasya na 36 na pulgada ang haba, 18 pulgada ang lapad at 27 pulgada ang taas. Pinalutan ito ng purong ginto at nilagyan ng hinulmang ginto ang palibot nito. Nilagyan din nila ng sinepa ang bawat gilid. Mga 4 na pulgada ang lapad at nilagyan din nila ng hinulmang ginto ang sinepa. Pagkatapos, gumawa sila ng 4 na argolyang ginto at ikinabit ito sa 4 na paa ng mesa malapit sa sinepa. Dito nila sinuksok ang mga tukod na pambuhat sa mesa. Gawa sa akasya ang mga tukod na ito at nababalot ng ginto. Gumawa rin sila ng mga kagamitang purong ginto para sa mesa. Pinggan, tasa, mangkok at banga na gagamitin para sa mga handog na inumin. Gumawa rin sila ng lalagyan ng ilaw na purong ginto ang paa, katawan at palamuting hugis bulaklak na ang iba'y buko pa lang at ang iba naman ay nakabuka na. Ang palamuti ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan na lalagyan ng ilaw. Ang lalagyan ng ilaw ay may 6 na sanga, tig-3 sa bawat gilid. Ang bawat sanga ay may 3 palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. At katawan ng lalagyan ng ilaw ay may 4 na palamuting hugis bulaklak ng almendro na ang iba ay buko pa at ang iba naman ay nakabuka na. May 1 hugis bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga palamuti at ang mga sanga ay kasama ng ginawa ng gawin ang katawan ng lalagyan ng ilaw. Gumawa rin sila ng 7 ilaw, mga panggupit ng mitsa nito at mga pansahod sa upos ng mitsa ng ilaw. Purong ginto ang lahat ng ito at ang nagamit sa paggawa ng lalagyan ng ilaw at ng lahat ng kagamitan nila ay 35 kilong purong ginto. Gumawa rin sila ng altar na akasya na pagsusunugan ng insenso. Kwadrado ito, 18 pulgada ang haba at 18 pulgada ang lapad. At mga 3 talampakan ang taas. May parang sungay ito sa mga sulok na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Nilagyan nila ng purong ginto ang ibabaw nito, ang 4 na gilid at ang parang sungay sa mga sulok at hinulmang ginto sa palibot. Nilagyan nila ng 2 argolyang ginto ang ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para sa pagsukan ng mga tukod na pambuhat nito. Ang tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng ginto. Gumawa rin sila ng banal na langis na pamahid at purong insenso na napakabango. Exodus 38 kabanata. Gumawa rin sila ng kwadradong altar na pagsusunugan ng handog na sinusunog. 7 kalahating talampakan ang haba nito, 7 kalahating talampakan din ang lapad, at 4 kalahating talampakan ang taas. Nilagyan nila ito ng parang mga sungay sa 4 na sulok
na kasama ng ginawa ng gawin ang altar. Binalutan nila ng tanso ang altar. Ang lahat ng kagamitan ng altar ay gawa rin sa tanso. Ang mga lalagyan ng abo, pala, mangkok, malalaking tinidor para sa karne at mga lalagyan ng baga. Gumawa rin sila ng parilyang tanso para sa altar at inilagay nila sa ilalim ng altar sa patungan nito sa gitna ng altar. Gumawa rin sila ng 4 na argolyang tanso at ikinabit ito sa 4 na sulok ng parehang tanso. Ang mga argolyang ito ang pagsusukan ng mga tukod na pambuhat sa altar. Ang mga tukod ay gawa sa kahoy ng akasya at binalutan ng tanso. Sinuksok nila ang mga tukod sa argolya sa bawat gilid ng altar para mabuhat ito. Tabla ang ginawa nilang altar at bakante ang loob. Pagkatapos gumawa sila ng tansong planggana, ang patungan nito ay tanso rin. Ang mga tansong ginamit dito ay galing sa tanso na salamin ng mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Nilagyan nila ng bakuran ang toldang tipanan at binalutan nila ito ng mga kurtina na pinong telang linen. Ang haba ng kurtina sa bandang timog ay 150 talampakan. Ikinabit nila ang kurtina sa 20 haliging tanso na nakasuksok din sa 20 pundasyon tanso. Ang kinabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras ng pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang hilaga ay 150 talampakan din ang haba at nakakabit ito sa 20 haliging tanso na nakasuksok sa 20 pundasyong tanso. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras ng pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang kanluran ay 75 talampakan ang haba at nakakabit ito sa 10 haligi na nakasuksok naman sa 10 pundasyon. Ang pinagkakabitan ng kurtina ay ang mga kawit na pilak na nakakabit sa mga baras ng pilak sa mga haligi. Ang kurtina sa bandang silangan ay 75 talampakan ang haba. Ang pintuan ng bakuran ay nasa silangan at may mga kurtina ito sa gilid. Ang kurtina sa kanan ay 22 at kalahating talampakan ang haba. At nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang kurtina sa kaliwa ay 22 at kalahating talampakan ang haba. At nakakabit ito sa 3 haligi na nakasuksok sa 3 ring pundasyon. Ang lahat ng kurtina sa palibot ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen. Tanso ang pundasyon ng mga haligi at pilak naman ang mga kawit at mga baras nito. Ang mga ulo ng haligi ay nababalutan ng pilak. Ang lahat ng haligi sa palibot ng bakuran ay may baras na pilak. Ang kurtina ng pintuan ng bakuran ay gawa sa pinong telang linen na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaborda nito. Ang haba nito ay 30 talampakan at 7 kalahating talampakan ng taas. Katulad ng taas ng mga kurtina na nakakapalibot sa bakuran. Ang kurtinang ito ay nakakabit sa 4 na haligi na nakasuksok naman sa 4 na pundasyon. Nababalutan ng pilak ang mga kawit at mga baras ng mga haligi at ang mga ulo nito. Purong tanso ang lahat ng tulos ng tolda at ng bakuran sa palibot nito. Ito ang mga materyales na ginamit sa pagpapatayo ng tolda ng sambahan, kung saan na nakalagay ang malalapad na batong sinulatan ng mga utos ng Diyos. Inilista ng mga Levita ang mga materyales na ito ayon sa utos ni Moises. Ang gawain ito ay pinamahalaan ni Itamar na anak ni Aaron na pare.
Ang namamahala sa pagpapatay ng tolda ay si Bezalel, na anak ni Uri at apo ni Hur, na mula sa lahi ni Huda. Ginawa niya ang lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Katulong niya si Oholiab, na anak ni Ahisamak, na mula sa lahi ni Dan. Magaling siyang magtrabaho, magdisenyo at magborda ng pinong telang linen at ng lanang kulay asul, ube at pula. Ang kabuuan timbang ng gintong inihandog para gamitin sa paggawa ng tolda ay 1,000 kilo ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari. Ang kabuuang timbang ng pilak ay naipon ay 3,520 kilo ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. Nanggaling ito sa mga taong nailista sa census. Nagbigay ang bawat isa sa kanila ng 6 na gramo ng pilak ayon sa bigat ng pilak sa timbangang ginagamit ng mga pari. May 6,350 tao na may edad na 20 pataas ang nailista sa census. Ang 3,500 kilo ng pilak ay ginamit sa paggawa ng 100 pundasyon ng tolda at ng mga kortina, 35 kilo bawat pundasyon. Ang natirang 2 kilong pilak ay ginawang kawit at baras ng mga haligi at ibinalot sa ulo ng mga haligi. Ang bigat ng tasong inihandog sa Panginoon ay may 2,500 kilo. Ginamit ito sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa pintuan ng toldang tipanan. Ang iba rito ay ginamit sa paggawa ng altar na tanso ng parilya nito at ng lahat ng kagamitan ng altar. Ginamit din ang mga tanso sa paggawa ng mga pundasyon ng mga haligi sa palibot ng bakuran at ng pintuan nito at sa paggawa ng lahat ng tulos ng tolda at ng mga kurtina sa palibot nito. Exodus 39 na kabanata. Tumahi rin sina Bezalel ng banal na mga damit para sa mga pari ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Ang telang ginamit nila ay lanang kulay asul, ube at pula. Ito rin ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit ni Aaron. Nagtahi rin sila ng espesyal na damit ng mga pari. Ang telang ginamit nila ay pinong linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. Gumawa sila ng sinulid ng ginto sa pamamagitan ng pagpitpit sa ginto at paghahati-hati rito ng manipis. Pagkatapos binordahan nila ito sa pinong telang linen kasama ng lanang kulay asul, ube at pula. Napakaganda ng pagkakaporda nito. May 2 parte ang damit na ito sa likod at harap at pinagdudugtong nito ng mga 2 tirante sa may balikat. Ang sinturon nito ay gawa sa pinong telang linen na binordahan ng gintong sinulid at lanang kulay asul, ube at pula. Ginawa nila ito lahat ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Kinabit nila ang mga batong onyx sa balangkas na ginto. Inukitan nila ito ng pangalan ng mga anak ni Jacob, gaya ng pagkakaukit sa pagpantatak. Kinabit nila ito sa mga tirante ng espesyal na damit bilang mga alaalang bato para sa lahi ng Israel. Ginawa nila itong lahat ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng bulsa ng sa dibdib at napakaganda ng pagkagawa nito. Ang tela nito ay katulad din ng tela ng espesyal na damit, pinong telang linen na binordahan gamit ang gintong sinulid, lanang kulay asul, ube at pula. Ang bulsa na nasa dibdib ay nakatupi ng doble at parisukat 9 na pulgada ang haba at 9 na pulgada rin ang lapad. Inilagay nila rito ang 4 na hanay ng mahaling mga bato. Sa unang hanay na nakalagay ang ruby, topaz at beryl. Sa ikalawang hanay, esmeralda, sapiro at turquoise. Sa ikatlong hanay, jacinto, agata at ametista.
at sa ika-4 na hanay krisolito, onyx at asper. Inilagay nila ito sa balangkas na ginto. Ang bawat bato ay may pangalan na isa sa mga anak ni Jacob bilang kinatawan sa 12 lahi ng Israel. Ang pagkakaukit ng pangalan ay gaya ng pagkakaukit sa pantatak. Nilagyan nila ng malakwintas na tali na purong ginto ang bulsa na nasa dibdib. Gumawa rin sila ng 2 balangkas na ginto at 2 parang singsing na ginto sa ibabaw ng mga sulok ng bulsa sa dibdib. Isinuot nila ang 2 malakwintas na taling ginto sa 2 parang singsing sa bulsa na nasa dibdib at ang 2 ulo naman ng malakwintas na tali ay sinuot sa 2 balangkas na ginto na kakabit sa tirante ng espesyal na damit. Gumawa rin sila ng 2 pa parang mga singsing na ginto at sinuot ito sa ilalim ng mga gilid ng bulsa na nasa dibdib na nakapatong sa espesyal na damit. Gumawa pa rin sila ng 2 pang parang singsing na ginto at ikabit nila ito sa espesyal na damit sa mga bandang sinturon. Pagkatapos tinahay nila ng asul na panali ang ilalim ng mga parang singsing sa bulsa sa dibdib ng mga parang singsing sa espesyal na damit. Sa pamamagitan nito, mapapaduktong ng maayos ang mga parang singsing sa bulsa sa dibdib at sa espesyal na damit sa taas ng sinturon. Ginawa nila itong lahat ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Tumahi rin sila ng damit panlabas ng mga pari. Ang mga ito ay napapatungan ng espesyal na damit. Ang telang ginamit nila sa pagtahi ng damit panlabas ay lana na purong asul. At ang mga damit na ito ay may butas sa gitna na para sa ulo at may parang kwelyo para hindi ito mapunit. Nilagyan nila ng palibot ng nailayan ng damit ng mga palamuting korteng prutas na pomegranata na gawa sa pinuntelang linen na binurdahan gamit na anla ng kulay asul, ube at pula. Nilagyan nila ng mga gintong kampanilya ang laylayan ng damit sa pagitan ng palamuting hugis pomegranata. Ang damit na ito ang isusuot ni Aaron kapag maglilingkod na siya sa Panginoon. Ginawa nila ito lahat ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa rin sila ng panloob ng mga damit para kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Pinong linen ang tela na kanilang ginamit. Ganito rin ang tela na ginamit nila sa paggawa ng mga turban, mga panali sa ulo at panloob na mga damit. Ang mga sinturon ay gawa rin sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaborda nito. Ginawa nila itong lahat ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Gumawa sila ng parang medalya na purong ginto at inukit nila ang mga salitang ito ibinukod para sa Panginoon, katulad ng pagkakaukit sa pantatak. Itinali nila ito sa harap ng turban sa pamamagitan ng asul na panali. Ginawa nila itong lahat ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Natapos ang lahat ng gawain sa tolda sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moises. Pinakita nila kay Moises ang toldang sambahan at ang lahat ng kagamitan nito. Ang mga kawit, balangkas, biga, haligi, pundasyon, ang pangtaklob na gawa sa balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at pantaklob na gawa sa magandang klase ng balat, ang mga kortina, ang kahon ng kasunduan, ang takip nito at pambuhat, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito at tinapay na nihahandog sa presensya ng Diyos, ang lalagyan ng ilaw na purong ginto, at ang mga ilaw na kagamitan nito, ang langis para sa ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pamahid, ang mabangong insenso, ang kortina sa pintuan ng tolda, ang altar na tanso at ang parilyong tanso,
ang pambuhat at ang lahat ng kagamitan nito, ang planggana at ang patungan nito, ang mga kurtina sa palibot ng bakuran at ang mga haligi ng pundasyon nito, ang kurtina sa pintuan ng bakuran, ang mga panali at mga utos at mga tulos para sa kurtina ng bakuran, ang lahat ng kagamitan sa toldang sambahan na tinatawag din toldang tipanan, at ang banal na mga damit na isusuot ni Aaron at ng mga anak niya kapag naglilingkod na sila bilang mga pari sa tolda. Ginawa ng mga Israelita ang lahat ng gawain ayon sa inutos ng Panginoon kay Moises. Tinignan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat iyon ayon sa inutos ng Panginoon. Kaya binasbasan sila ni Moises. Exodus 40. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itayo mo ang toldang sambahan na tinatawag din toldang tipanan sa unang araw ng unang buwan. Ilagay mo sa loob ang kahon ng kasunduan at tabingan mo ito ng kortina. Ipasok mo ang mesa sa tolda at ayusin mo ang mga kagamitan nito. Ipasok mo rin ang mga lalagyan ng ilaw at ilagay ang mga ilaw nito. Ilagay mo ang mga gintong altar na pagsusunugan ng insenso sa harap ng kahon ng kasunduan at ikabit ang kortina sa pintuan ng tolda. Ilagay mo ang altar na pagsusunugan ng mga handog sa harapan ng pintuan ng toldang sambahan na tinatawag din toldang tipanan. Ang planggana ay ilagay sa pagitan ng tolda at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ilagay ang mga kortina sa bakuran ng tolda, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran. Pagkatapos, kunin mo ang langis at wisikan ang tolda at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging banal ito. Wisikan mo rin ang altar na pagsusunugan ng mga handog at ang lahat ng kagamitan nito bilang pagtatalaga nito sa akin at magiging pinakabanal ito. Wisikan mo rin ang planggana at ang patungan nito bilang pagtatalaga nito sa akin. Dalhin mo si Aaron at ang mga anak niyang lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at paliguin mo sila roon. Ipasuot mo kay Aaron ang banal na mga damit at italaga siya sa akin sa pamamagitan ng pagpapahid sa kanya ng langis para makapaglingkod siya sa akin bilang hari. Dalhin mo rin ang mga anak niya at pasuot ang damit panloob nila. Pahiran mo rin sila ng langis gaya ng ginawa mo sa kanilang ama para makapaglingkod din sila sa akin bilang mga pari sa lahat ng susunod pang mga henerasyon. Ginawa ni Moises ang lahat ng inuutos sa kanya ng Panginoon. Kaya tinayo ang toldang sambahan noong unang araw ng unang buwan, ikalawang taon iyon ng paglabas nila sa Ehipto. Ganito, itinayo ni Moises ang tolda. Inilagay niya ang mga pundasyon, balangkas, bigat, haligi. Inilatag niya ang tolda at pinatungan niya ng pantaklob. Ginawa niya ang lahat ito ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Pagkatapos, pinasok niya sa kahon ang malalapat na batong isinulatan ng mga utos ng Diyos at isinuksok niya sa argolya ng kahon ang mga tukod na pambuhat at tinakpan nito. Ipinasok niya ang kahon sa loob ng toldang sambahan at isinabit ang kortina para matakpan ng kahon ang kasunduan ayon sa niutos ng Panginoon. Inilagay niya ang mesa sa loob ng tolda sa bandang hilaga sa labas ng kortina. At inilagay niya sa mesa ang tinapay na inihahandog sa presensya ng Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa inuutos ng Panginoon. Inilagay din niya ang lalagyan ng ilaw sa loob ng tolda sa harapan ng mesa sa bandang timog at inilagay niya ang mga ilaw nito sa presensya ng Panginoon. Ginawa niya ang lahat ito ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang gintong altar sa loob ng tolda sa harapan ng kurtina at nagsunog siya ng mabangong insenso sa altar. Ginawa niya ang lahat ito ayon sa inuutos ng Panginoon.
Ikinabit din niya ang kortina sa pintuan ng tolda at nilagay niya malapit sa pintuan ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Pagkatapos nag-aalay siya sa altar na ito ng mga handog na sinusunog at mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon. Ginawa niyang lahat ito ayon sa inuutos sa kanya ng Panginoon. Inilagay din niya ang plangkana sa pagitan ng tolda at ng altar. Nilagyan niya ito ng tubig para paghugasan. At naghugas sina Moises sa Aaron at ang mga anak niyang lalaki ng mga kamay at paa nila. Maghugas sila kapag pumapasok sa tolda o kapag lalapit sila sa altar. Ginawa nila lahat ito ayon sa inuutos ng Panginoon kay Moises. Pagkatapos nilagay ni Moises ang mga kortina ng bakuran na paligid sa tolda at altar, pati ang kortina sa pintuan ng bakuran, at natapos ni Moises ang lahat ng gawain niya. Pagkatapos ng lahat ng ito, binalod ang tolda tipanan ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyo ng isang ulap. Hindi makapasok si Moises sa tolda dahil nababalot ito ng makapangyarihang presensya ng Panginoon na nasa anyong ulap. Kapag pumaitaas ang ulap mula sa tolda at umaalis din ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila. Pero kung hindi rin sila umaalis. Ang ulap na sumisimbolo sa presensya ng Panginoon ay nasa itaas ng tolda kapag araw at nag-aapoy naman ito kapag gabi para makita ng lahat ng Israelita habang naglalakbay sila. Yan po lamang muna ang pagbasa bilang 10. Sa susunod na video ay ang pagbasa bilang 11 ng banal na kasulatan. Sa mga bago po sa aking video, paki-subscribe lang po upang kayo ay ma-notify kung may mga bagong video na aking na-upload. Paki-like na rin po kung na-touch po ng Espiritu Santo ang inyong puso. Paki-comment na rin po sa ibaba kung paano kayo na-touch ng Espiritu Santo. Paki-share na rin po sa Facebook account nyo para lalong mapabilis ang pagkalat ng mga aral at katwiran ng Diyos natin sa buong mundo. Sumainyo nawa ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Amen.